Magandang gabi, Oriental Mindoro ay ika-12 sa buwan ng Marso taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, mga nagmulta sa LTO Calapan dahil sa paglabag sa mga batas pangkalsada noong 2013 umabot sa 2,758. Pilipinas Go for Health inulunsad sa lungsod. Pagpapatuloy ng mga programa at proyekto sa mga pantalan sa lalawigan tiniyak ng bagong ama ng PMO Calapan. At sa detalye ng ating mga balita, isang pagpupulong ang inorganisa ng Department of Agriculture Region 4B ika-11 ng Marso sa isang kilalang resort sa lungsod na dinaluhan ng mga municipal agriculturists kung saan naging tampok ang pagtalakay sa mga programa at proyektong may kinalaman sa agrikultura at pagsasaka. Layunin nito ayon kay DA Regional 4B High Value Crop Coordinator Corazon Sunong na mabigyan ng maayos na orientasyon ang mga partisipante, gayon din ang matukoy ang mga isinumiting project proposal ng mga ito sa Department of Agriculture. Hindi, actually, magsasubmit sila ng mga proposal. Meron ng listahan ng mga proposal. Magsasubmit sila yung mga detailed proposal. Evaluate ng region. Then, kapag eligible sila mag-implement ng program. Kapag ineligible, region ang mag-implement ng program. So, may mga interventions ng DA, like Medsabos seed, farm equipment, market road, FMR, irrigation facilities. Yun yung mga interventions na ibinibigay ng DA. Samantala, ayon pa sa opisyal, kung walang maipapasang proposal ang mga municipal agriculturists ay mismo ang DA na ang magbibigay ng mga kaukulang programa at proyekto sa mga ito. Ito ay upang matiyak ang pagkakaroon ng mataas na produksyon ng mga magsasaka. Sa ibang balita, kaugnay ng pagdiriwang ng ika-6 na taong anibersaryo ng pagkakatatag ng City College of Calapan, iba't ibang aktibidad ang inorganisa kabilang na ang mga exhibits na inihanda ng mga guro at estudyante ng naturang institusyon. Quiz bee, debate at public speaking na nagpapakita naman ng galing at talino ng mga estudyante dito. Nagkaroon rin ng Parents General Assembly sa nasabing institusyon kung saan ibinahagi ng mga matataas na opisyal nito ang kasalukuyang estado ng paaralan, gayon din ang mga matataas na parangal na nakamit nito dahil sa masigasig na pamamalakad dito sa pakikipag-ugnayan na rin ng city government. Inaasahan naman na patuloy ang pagyabong ng naturang institusyon sa larangan ng edukasyon upang makalikha ng mga mahuhusay at produktibong mamamayan na maaaring makatulong sa pag-unlad ng pamayanan. At pagbabalik po ang TVNet Newsline, kalipas lamang ang ilang paalala. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. Sa kanyang pag-upo bilang bagong ama ng Port Management Office Calapan, tiniyak ni Engineer Eduardo Goles ang pagpapatuloy ng mga programa at proyekto na naturang tanggapan, kabilang na ang paglalagay ng mga karagdagang rampa, expansion ng passenger terminal building at ang posibleng pagsasaayos ng pantalan
sa mga bayan ng Mansalay at Bulalakaw. Sa Port of Calapan, this port, bali meron tayong expansion ng passenger terminal building. So yung passenger terminal building natin, ito-double lang siya, bali 2-story, papunta dun sa open area na ina-plan natin ng Epic Cross. Mayroon din tayong upgrading ng backup area. So within this month, mag-start na yung construction nun. Actually, mga contractor nandito na. And dito sa soft reclamation, magkakaroon din tayo doon ng isa pang figure pier para sa fast craft. Dito naman sa Mansalay, magkakaroon ng widening ng rock causeway, tapos maglalagay ng isang reinforced concrete ramp na may kasamang ro-ro ramp. Sa Bulalakaw, magkakaroon ng reclamation na kasama na maglalagay ng passenger terminal building, isang rampa at isang finger pier. Sa Rojas, so far sa ngayon, wala kaming nakaprogram pa na malinaw doon sa development ng Rojas. Although, yung sinabit namin sa plans ng budget for 2014, meron kaming sinama dyan na expansion ng backup area, pero so far, wala pang linaw sa ngayon. Ayon kay Engineer Gores, ang pagsasaayos ng mga pantalan sa mga bayan ng Mansalay at Bulalakaw ay karagdagang tulong sa mas mabilis na pagbiyahe patungong Coron, Palawan at Caticlan. Sakaling mabuksan ang mga naturang pantalan, posibleng humina ang biyahe sa pantalan naman ng Rojas. Ngunit binigyan linaw ng opisyal na hindi ito mangangahulugan ng pagsasara ng huli. Sa tuwing umiira lang hanging amihan na nagre-resulta sa malalakas na alon, humihirap ang pagdaong ng mga barko sa naturang pantalan. Samantala, mensahe naman ni Engineer Goles na patuloy ang PPA sa pagsasaayos at pagpapataas ng kalidad ng serbisyo nito sa mga mamamayan at mananakay, katuwang ang mga shipping companies at iba pang ahensya. Ang nais ko lang naman na paparating sa ating mga kababayan dito sa Oriental at maging sa Occidental Mindoro, ang Philippine Ports Authority ay sinisikap na mapa-improve ang mga facilities, mapaganda ang serbisyo, alang-alang din sa mga kababayan natin dito. Isa lang naman ang pinaka-concern namin, unang-una, magbibigyan sila ng katiwasayan lalo na sa pagbabiyahe. Kaya pinapaganda namin yung mga facilities, lalong-lalo na yung mga passenger terminal na isa yun sa pangunahin na kailangan ng mga mananakay. At ganoon din naman, ang mga shipping lines natin, sinisikap din naman nila na mapaganda yung serbisyo para sa mga mananakay. Kaya ganoon na rin ang ginagawa namin kung paano i-improve yung mga pasilidad o mga facilities ng pantalan. Epektibong nanunungkulan ang nasabing opisyal ikapito ng buwang kasalukuyan bilang kapalit na nagretirong port manager na si Dr. Vic Arellano. Antabayanan ng iba pang mga balita, makalipas lamang po ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba?